araw po. Welcome po sa ating online worship service. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Lamentations 3:22-26. Ang sabi po dito, Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for another day, an opportunity to praise you and worship you. Truly, you are our only source of strength, hope, peace, and joy, and most especially our salvation. Ikaw rin ang aming takbuhan at kanlungan sa gitna ng magulo naming paligid, pero patuloy kaming mananahan sa inyo at pangahawakan ang inyong mga pangako at hindi pa rin namin kalilimutang magalak at magpasalamat dahil napakarami pa rin dahilan para po kami po ay magpuri. Salamat Lord, Ikaw lang ang nais namin maluwalhati at may taas sa aming buhay, sa aming mga papuri, sa aming puso, O Lord God. At sa'yo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibig mo, Yahweh.
Magandang araw po muli mga kapatiran. Pastor Bernie Tuvera, welcome po sa ating online worship service sa araw na ito. Tayo po ay manalangin po. Father God, we thank you once more for this opportunity na kami po ay salo-salo sa iyong salita. Thank you Lord for this day, brand new day na kayo ay pinananatili mong buhay upang sa ganon ang iyong kalooban sa aming buhay ay aming isakatuparan ngayong araw na ito. Salamat o Diyos sa facility ng online worship service na aming pong ginagamit upang sa ganon ihayag at kami ay aming pagbubulay-bulayan at pagbabahaginan ng iyong salita. Lord, dalangin ko personally ang iyong presence and iyong, Lord, power na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, lalong-lalo na sa iyong lingkod na maghatid ng iyong mensahe. Lord, patnubayan niyo po ako. Kayo po ang mangusap, kayo po ang marinig, at kayo din po ang magtalaga ng iyong kalooban sa aming pagtungkay ng iyong salita. Sa iyo lamang nananatili ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw pong ito ay atin pong pagsasalusaluhan ang salita ng Diyos na hango sa Old Testament, isa sa pinakapopular na passage o kaya chapters sa Old Testament ang atin pong gagamitin na reference text natin. Actually, it's not just a text, it is actually the whole chapter. Pero huwag ko kayong mag-alala, hindi po naman itong mahaba. Kahit sinabi po nating chapter, ay ito po naman ay 6 na verses lang ang nakapaloob dito. At dito po ay I am referring to Psalms or awit 23. At ganito po sinasabi, sa unang talata sabi, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa sariwang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na mga tubig pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. O bagaman ako'y lumalakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ang aking kaagapay, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Verse 5, ipinaghahanda mo ako ng dulang sa aking harapan at sa presensya ng aking kaaway. Ang aking ulo ay iyong nilalangisan, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan mo ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam niyo po, dalawa pong actually sermons ang akin pong nakahandang ibahagi sana sa inyo. Hindi ko lang po alam kung alin dito ang aking uunahin noon. Nakagawa ako ng una ng siguro mga 1 linggo na nakakaraan. Pero sa aking pagbubulay sa salita ng Diyos at pagkikipagniig sa Diyos ay alam niyo po, iniba ng Panginoon ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Ito ay dala na rin po ng ating mga pag-aaral sa pangungunan ng ating butihing Pastor Malapit, ang patungkol sa eschatology o yung end times. At dito nga po ay inilatag ng ating Pastor Malapit kung ano po ang dapat natin malaman patungkol sa mga huling mga panahon o pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At base dito o dahil dito ay merong kaakibat pong pag-alala o kaya pangamba. Pero ang layunin po
ating pastor ay bibigyan po tayo ng pag-asa, bibigyan tayo ng aliw, at bibigyan po tayo ng encouragement. Tayong mga mananampalataya at tayong mga anak ng Diyos. Na pagdating ng araw, na pagbalik ni Jesus dito ay tayo po ay kanyang aakayin, ipunin at ililigtas sa tinatawag na tribulation, yung 7 years tribulation. Kaya ito po, isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko rin hong susugan o dagdagan pa ng encouragement ng bawat isa sa pamamagitan ng pagpapaalaala uli sa inyo o sa ating lahat ng Psalm 23. Sa personal na kadahilanan po ay ito ay akin pong naranasan kung paano po ito kumilos ang salita ng Diyos na ito sa aking buhay, sa aking pagkaka-ospital noon at saka sa nakaraan yung aking kondisyon na aking naranasan nung nakaraang linggo. At ito nga po ay patungkol sa aking pagkaka-ospital sa lung. Ika nga ay ailment. At dito rin nung nakaraang linggo, more recently, ay yung aking pagkakaroon ng bowel movement. Ika nga ay ailment. At dahil dito, ako po ay nakaranas ng isang linggo ng para bang matinding pangihina physically. At akala ko nga ay mawawalan ako ng ulirat dahil sa pagtitiis. At doon sa sitwasyon na yon, ako ay nanatili humawak, pinanghawakan ko ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ito, particularly ang Psalm 23. At ito po ay kadahilanan, ito ang dahilan kung bakit pagkatapos po noon ay akin pong tuluyan na rin pong na-memorize ang Psalm 23. Kaya sabi ko, kung dito ko aabutin ang takdang panahon, sabi ko ay mabuti na yung nakakapit sa salita ng Diyos. Psalm 23 na nagsasabing, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Sabi niya, "He makes me lie down in green pastures. He leads me in still waters, and He restores my soul." Sabi ng Panginoon. "And guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Sabi ng Panginoon. "For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Truly, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ito po yung aking nasambit noong nandoon ako sa sitwasyon na para mawawalan na ako ng ulirat. At ako ay ninamnam kong maigi ang mensahe ng mga talatang ito sa isang chapter na ito o nasalita ng Diyos sa Old Testament. At praise the Lord. Ako po ay kasama ng Panginoon na ako ay na-overcome o nalampasan ko ang sitwasyon na yon. At nagtaka na lang sina Sister Cecil, aking mga anak, si Iris, noong kinuwento ko sa kanila. Okay. So, ibabahagi ko po sa inyo sa layunin, gusto ko rin po kayong ma-encourage o ma-exhort na manatili sa salita ng Diyos, lalong-lalo na kumapit sa salita ng Diyos sa mga sitwasyon na ating kinasusuungan sa mga panahong ngayon. Okay, ito po, sabi, hindi po ba? Psalm 23.
Again, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. Sabi, He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tatlong bagay ang ginamit ko pong para bang kahon kung saan natin ilalagay yung mga inaasahan natin at katuruan na ginagawa ng isang mabuting pastol. Dito, alam natin na ang chapter nito ay dito makikita yung hugot, kumbaga, ni Haring David. Na siya ding pastol sa mga tupa. As a matter of fact, he was called the shepherd boy. At kung gaano siya nagmahal, nagmalasakit sa kanyang mga tupa, ito ay sumagi sa kanyang isipan na ang kanya ding sariling shepherd o kanya ding sariling pastor na walang iba kundi si Yahweh, Panginoon, ay higit pa doon sa malasakit na ipinaranas niya, pinamalas niya sa kanyang sariling tupa. Ang malasakit sa kanya at pag-ibig sa kanya ng Panginoon. Tingnan natin, isa-isa. Ito po yung anim na mga talata at mapapansin natin na ito ay nahati rin sa dalawa. Yung first three, ito yung using the third person, kumbaga. Yung parang meron si Haring David pinagkukwentuhan at pinagsasabihan kung sino ang kanyang pastol at kung ano naman siya sa kanyang pastol. Pagkatapos doon sa panghuling kalahati, yung verses 4, 5, 6, ay ibinaling niya yung kanyang pananalita sa kanyang Panginoon o sa kanyang pastol. At ito ay from third person naging second person ang address ni Haring David sa mga tatlong huling bahagi ng chapter nito. Tingnan natin. So itong tatlo na functions o kaya yung ginagawa, nasaan natin ginagawa ng pastol sa kanyang mga tupa. Una, the shepherd, good shepherd, provides for life sustenance. Pangalawa, the shepherd paves the way to righteousness. At yung pangatlo, the shepherd protects and secures his flock. Tingnan po natin, isa-isa. Isa-isahin po natin yung tatlong yan. Provides for life sustenance. Saan verses po yan? 1. Verses 1, the Lord is my shepherd. Pansinin po ninyo ang personal pronoun na mine, my shepherd. Ang sinasabi dito, tinideclare, ini-state, at kini-claim Haring David na ang kanyang pastol ay walang iba kung hindi si Yahweh, ang Panginoon, Diyos. The Lord is my shepherd. Dito natin makikita yung bang declaration of close, intimate relationship ng pastol at sa kanyang tupa. Ang tupa si Haring David at ang pastol ay ang ating Panginoon. So, the Lord is my shepherd. I-declare niya yan. Parang meron siyang pinagkukwentuhan, pinagsasabihan na ibang tao. Now, ano yan? Si Yahweh ang aking pastol, sabi sa Tagalog. A personal declaration of decision. Hindi lang po ito declaration of position, but also a decision. An intentional declaration, kumbaga. And Haring David has had the intention to tell the world
that the Lord is his shepherd. Kaya ginamit niya yung first person personal pronoun, or rather yung possessive pronoun na my shepherd. Now, I shall not be in want, dahil sa ang Panginoon ang kanyang pastol, hindi siya magkukulang. Bakit hindi siya magkukulang? Kasi nga, ang lahat ng pangangailangan niya, alam niya na maibibigay ng kanyang Panginoon, ng Panginoon, si Yahweh. Kasi siya mismo ay ganun ang kanyang sinisikap na maibigay sa kanyang mga tupa, bilang pastol ng kanyang mga tupa. At higit doon, ang nagagawa ng Panginoon para sa kanya, bilang isang tupa ng tunay na pastol. All he needed, the shepherd or the Lord could give. So, ito ang isang declaration of assurance of satisfying consequence. Kaya sinabi, the Lord is my shepherd. So, what? The Lord is my shepherd, and I am sure that He being my shepherd, He will satisfy all my needs. Yan po yung tiyak at tinitiyak ni Haring David. I shall not be in want. Hindi ako magkukulang. This means all my needs are supplied by the Lord, my shepherd. And this also means that, this is David speaking, I decide not to desire more than what the Lord, my shepherd, gives. Ano ang kakailanganin ko? Ano ang mabuti sa akin? Lahat ng yan ay maibibigay ng aking pastol, ng aking Panginoon. Yan ang sinasabi. For David, the fact of God's shepherd-like care was the end of dissatisfaction. And napapalitan ng satisfaction or contentment. Kaya sabi niya, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ako'y pinahimlay sa sariwang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na mga tubig pahingan o sa batisan, kumbaga. Spring, water. Now, ano ang sinasabi dito? Dinideclare dito ni Haring David. The Lord as a shepherd knew how to give David rest when he needed it. Alam niyo po ba na meron pong isang unusual, hindi pangkaraniwang implikasyon o gustong ipaunawa sa atin itong verse na ito. He makes me lie down in green pastures. Ang natural na para bang expectation natin pagkat ang isang tupa, even ng isang tao, na ikaw ay pinahinga o pinag-stay o pinahiga sa isang lugar, lalong-lalo sa mga tupa, na luntian o kaya verdant green na pastulan, kumbaga, ay yung bang immediately yung positibong implication ng ating naiisip. Pero alam niyo ba, na pag sinabing, He makes me lie down in green pastures, meron pong isang bagay na gusto rin i-imply dito. Parang ang isang tupa ay manatili sa isang lugar. Kasi itong mga tupang ito, yung mga yan, hindi man nila sinasadya, hindi nila alam talaga kung yung sense of direction nila, yung goal, kumbaga, nila ay hindi tiyak, hindi nila alam. Kaya that's the reason why kinakailangan ng pastol na mag-alaga sa kanila. At ito rin ang ginamit ng Biblia mula sa Old Testament hanggang sa New Testament na para bang metaphor o kaya ito yung bang para bang kahalintulad ng isang tao o mananampalataya. Na mayroon tayong mga ginagawa na hindi natin alam na kung minsan ay hindi sang-ayon sa kalooban ng ating pastol, ng ating Diyos. At dito nga, ang pastol makes me lie down in green pastures. Parang ikaw ay manatili, hindi lang kung minsan ay para bang inaano ka na, yung
kinakanlong ka niya. Pagka ikaw ay nagiging pasaway at umaalis, lumilihis sa mga dapat mong kalalagyan, parang ikaw ay humiga, pahihigain ka ng Panginoon na pastor, ng pastor, kumbaga, sa ayaw mo at gusto. Kaya nga, ito ay may practice pala sa mga pastol ng araw diyan sa mga pastolan na yan, na parang sa ganun, hindi makaalis o makalayo ang isang tupa, ay pinipilayin nila ang unahang paa upang sa ganun manatili doon sa dapat niyang kalalagyan. At tinitiyak ng pastol na nandoon man mananatili na pilay, pero meron siyang doon makakain at sagana ang kanyang pagkain. The pastor, the shepherd makes the lamb lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ako'y pinahihimlay sa sariwang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na mga tubig pahingahan. The Lord, as a shepherd, knew how to give David or the sheep, kumbaga, rest when they needed it. Again, the shepherd knows when the sheep needs green pastures and still waters. Kung minsan, ang mga ibang tao hindi alam na ang tupa ng iba, halimbawa, hindi nila alaga, ay hindi nila kabisado, hindi nila alam kung ang behavior nila, dahil sa hindi naman nila alaga itong mga ito, kung minsan hindi nila naintindihan, hindi nila unawaan. So, kung ikaw ay iyong alaga ang mga tupa o isang tupa, ikaw ay sensitive, kumbaga, sa kanyang mga behavior. Alam mo kung kailan siya nauuhaw at alam mo kung kailan siya nagugutom. And consequently, ibibigay mo sa kanya yung kanyang pangangailangan. The green pastures and still waters are rich with the sense of comfort. Ibigay mo sa kanila yung comfort, ibibigay mo sa kanila yung care. Kung mamalasakit, ibibigay mo sa kanila yung katahimikan o kapahingahan. Yung mga yan. Pagka yan ay naibigay mo sa kanila at hindi na kailangan ng pagpapalo mo o kailangan mong pilayin yung isang tupa, ay yan. Kung comfortable na sila, kung nararamdaman nila yung iyong malasakit, pag-alala at nakikita nila na kapayapaan, sila ay mapapanatili mo sa green pastures and still waters bilang kanilang pastor. Okay, so rest comes because the shepherd has dealt with, may kapahingahan, dealt with fear, yung kinatatakutan ng kanilang mga alagang tupa ay napapawi, kumbaga, nawawala pagiging pag-aaway ng mga tupa. At yan ay iyong naayos, so nagiging komportable sila. At ganun din yung mga insekto, yung mga hayop na bumabagabag sa kanila o kaya nagkakaroon ng nagdudulot sa kanila ng sakit, ayan ay inaayos, kumbaga, ng kanilang pastor. Pagka ito ay na-address na o kaya naayos na ng pastor, sila na, they can rest doon sa masaganang pastolan. Even yung kagutuman, ito ay nakalaan na papawiin o kaya tutugunan ng kanilang pastor. Kasi nga, the shepherd makes the sheep lie down in green pastures. Okay, provides for life sustenance. Pangalawa is paves the way to righteousness. Yan. Inaakay, yung pastol, inaakay niya ang mga tupa sa tamang landasin. Patungo doon sa kanilang kapahingahan, patungo sa kanilang kung saan ay nandoon ang kanilang mga pangangailangan. The shepherd restores
the soul. O kaya, dito kasi si David personal nagsasabi, He restores my soul. Dito po ay meron din pong personal na implication dito. Na pag sinabi natin kasing soul, lalong-lalo na tayo sa ngayon, ay very familiar tayo doon sa tatlong aspeto ng buhay ng tao. We have the physical or the body, we have the soul, and we have the spirit. Dito po, doon sa soul part ng ating katauhan ay nandoon yung emosyon, nandoon yung ating desisyon, at nandoon din yung ating, kumbaga, mga kaisipan. So, ito yung mind, emotion, and will. Kuminsan, yung ating kaluluwa ay napapaiba. So, ang ginagawa dito, ang pastol o the Lord, according to David, restores his soul. Pinanunumbalik. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So ito yung bang in Hebrew word, restores my soul. This phrase means brings me to repentance. Dadalhin ka sa pagsisisi, dinadala siya sa pagsisisi, at dinadala siya doon sa wasto at tamang kaisipan. Kumbaga. So, He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Dito, in-underline natin, yung guides me in paths of righteousness. Kasi nga, ito yung number 2 na role o yung ginagawa or function of the shepherd. Paves the way to righteousness. So, dito, the shepherd is a guide. Yan. And the sheep doesn't need to know where the green pastures or still waters are. Hindi naman kailangan, sa totoo lang, yung mga tupa kasi, candid or rather, yung bang naive as they are, meek and naive. Kumbaga, itong mga tupang ito, hindi nila alam ang direksyon kung saan sila pupunta kung kakailanganin nila ang mga damo, pastulan, o kaya yung tubig kung saan sila iinom. So, dito sila iginagide ng kanilang pastor. The shepherd is the guide. So, dito paves the way to righteousness. Kumbaga, translated into spiritual context, tayo man, halimbawa kung naiiba ang ating prioridad sa buhay, ang ating spiritual na buhay ay medyo may challenge. Kung manumbalik tayo sa Panginoon, kung kumapit tayo sa Panginoon, bumalik tayo sa Kanyang salita, makikita natin ng iba yung, kumbaga, pagtutuwid ng Panginoon. He paves the way back to righteousness. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Anong ibig sabihin nitong phrase nito, for His name's sake? Hindi yun sa glorification ng iyong pangalan mismo, bilang tupa o bilang nananampalataya. Ito ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kalwalhatian ng Kanyang pangalan. Yan po. Yan, kung bakit gusto niya na inire-restore ka sa paths of righteousness. Kasi gusto Kanyang makasama doon sa tamang ika nga ay dapat mong kalalagyan. Now, to display the glory of God's grace and not on account of any merit in man. Ito, para sa kalwalhatian din ng Diyos, kagaya nga ng sinabi natin. So again, number 1, provides for life sustenance. Number 1, role ng ating shepherd. Number 2, paves the way to righteousness. And then, number 3, protects and secures His flock. Ayan. Protects, siyempre, pinoprotektahan, nililigtas, at binibigyan ng kasiguraduhan ang safety ng kanyang kawang, ng kanyang flock. Now, even though, sabi dito, even though, sa verse 4, dito makikita natin yung shift from the third person na sinabi, the Lord is my shepherd. Ngayon, dito, iba na. Ang kausap niya, hindi na tao, hindi na ang mundo, kundi ang mismong kanyang Panginoon. Even though I walk through the valley of the shadow of death, sabi niya,
I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Sabi niya, bakit? For you are with me. Pansinin po ninyo, hindi na sinabi dito, for my shepherd, or for he is with me. Hindi na. Second person na. For you, Lord, my shepherd, are with me. Yan na ang sinasabi. So, ibinaling na niya yung kanyang pananalita mula sa pangatlong persona, pupunta na ngayon doon sa pangalawa lang yung second person. That is speaking to the Lord. This line is especially, sabi dito, suggestive of Jesus. Bakit kaya? The great shepherd. A shadow is not tangible, but is cast by something that is. Hindi mo nahawakan, hindi mo napipil ang anino, pero ang kung kaninong anino yan ay yun ang isang tangible. One can rightly say that we face only the shadow of death because Jesus took the full reality of death in our place. Siya na ang umako sa kamatayan na hindi na tayo. Kaya hindi na tayo dapat matakot pa kasi napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus. Alam niyo, napakagandang analogy ito. Kung ang isang tao ay matatakot sa isang bagay, dapat hindi sa anino. At tanong ko sa inyo, makakakagat ba yung anino ng aso? Siyempre po, hindi. Ang nangangagat ay yung mismong aso. Dito, para yung death, yung sting ng death dito, kung meron ka man dapat katakutan ay yun. Kaya lang dito, hindi na rin sapagkat yung mismong death ay na-overcome na, napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus. What more for the shadow lang? Kaya nga sabi, hindi na dapat matakot ang anak ng Diyos, ang tupa. Dadaan man siya sa lambak ng anino, ng kamatayan. Ito nga, death in its substance has been overcome by Christ, and only its shadow remains. Nobody should be afraid of the shadow, for it cannot kill a man. Hindi naman nakakamatay yung anino lamang. Kaya nga meron resurrection, lumbaga, na pagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. Your rod and your staff, they comfort me. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, silang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. At sabi, yan, dalawa ang symbolism dito, or metaphor. Yung rod, ay yun yung tinatawag na ginagamit na pamalo. Yung staff ay ginagamit yan ng pangsuporta o pang-akay, kumbaga. Kaya sa Hebrew, rod in Hebrew is shaibet, which means a stick. And the staff naman in Hebrew, mishainaw, a support in the sense of a walking cane or stick. Actually, dito meron ding meron ding parang sort of debate. Dito ba talaga ay nagre-refer sa dalawang bagay o isang bagay lamang na merong dalawang functions? Yan, yung tungkod pwedeng pamalo, yung tungkod po pwedeng pang-suray o pwedeng pang-suporta. Pero be that as it may, sabihin na natin, dalawang magkaibang bagay na merong dalawa ding magkaibang primary functions. Yung rod, pamalo, kasi yung rod, actually yan ay po pwede ring panghagis, parang limbawa ay depensa sa isang kaaway o yung halimbawa merong oso, merong leon na aatake sa mga tupa, ginagamit ng pastol yung rod. Yon. At yung naman, yung staff ay pang-akay o kaya pang-suporta o tungkod, kumbaga. Now, you prepare a table before me. Pagka sinabing you prepare, nangyayari ba na ito? Hindi pa. Ibig sabihin, yung bang isang sitwasyon ba ay nandoon na pinaghahandaan? Siyempre, hindi pa. You prepare a table before me. Alam ng Lord, alam ng shepherd, na meron kang pangangailangan, darating na pangangailangan.
Ikaw ay gugutumin, ikaw ang nangangailangan ng pagkain, kaya ang Lord ay hinahanda na ang dulang para sa iyo. Ganun ka malasakit, kumbaga, ang isang pastol sa kanyang pinapastulan sa kanyang mga tupa. Dito, David gives a beautiful picture. Table suggests bounty. Ito yung para ba dito yung nakikita natin ngayon na yung pagsasalo-salo na meron yung eat all you can, yung talagang abundance ng food nandiyan. Kumbaga, yun ang iyong napipicture. Prepare suggests foresight and care. Ito yung pinangungunahan na ng ating Panginoon, ang ating pastol, kumbaga, ng ating pangangailangan. Nandoon na. Before me suggests the personal connection. Before me, ikaw, mahalaga sa Panginoon, at ikaw, ang iyong pangangailangan ay hinahanda ng Panginoon. Parang kung darating yung sitwasyon na kakailanganin mo yon, ay nandoon na nakahanda. Kaya sabi, you prepare a table before me, sabi ni David. And in the presence of my enemies. Ito para bang, ito pa, meron pang implikasyon na, sige, kaaway ako, pero ako kasi ay ang aking pastol ay naiiba sa inyong pinapanginoon. Ganito ang ginagawa ng aking pastol, ng Panginoon ko, sa kanyang kawan, sa kanyang alagad. Kaya tignan ninyo, sa inyong harapan, o sa inyong nakikita, kung paano alagahan ng Panginoon ng kanyang mga tupa. Isa pang implication nun. Pangalawa, doon sa mismong ship, ang ini-imply dito, huwag kang mag-alala, nandiyan man yung mga yan, hindi ko pahihintulutan na ikaw ay galawin. Ano lang, kumain ka lang sa mga ibinibigay kong mga pagkain sa iyo. Ako ang bahala diyan sa mga iyong kaaway o mga umaaway sa iyo. Ganon kaprotektado ang tupa ng Panginoon. In the presence of your enemies, He prepares a table for you, or a feast for you. Blessings in the presence of danger. Yan po yung parang pinakatema yan, yung verse na yan. The Lord lets you experience His goodness and bounty even in the midst of danger. Siya ang bahala. Siya ang mag-handle ng anumang danger na yan o sa mga kaaway na yan. Basta't ikaw, kampante ka lang kung nananatili ka sa aking protection. Yan ang sinasabi ng Panginoon. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ang anointing dito ay dalawang bagay. Ito ay sinabi ni Haring David. Ang anointing my head with oil ay isang medical process. Dati kasi, ang pangunahing parang gamot, ginagamit para sa mga karamdaman ay yung langis, oil. Ito naman, anointing the head with oil is also another way of implying something or expressing something. Kagaya ni David, naging anointed king. Ibig sabihin yan, ito yung bang symbol of selection or election. Ikaw, itinatangi ko. Ikaw ay ina-anoint kita. Kaya anointed, sabi, yung ating Messiah is anointed king. Yan, yung anointing. You anoint my head with oil. Both for protection, health condition at for election ng pagiging natatanging kumbaga ay piling-pili ng Diyos sa isang gawain o sa isang pangunguna. Kumbaga, sa kaso ni Haring David, siya yung anointed king. Despite the dangers about and the presence of enemies, David enjoyed the richness of his God's goodness. Nandoon yung mga panganib, nandoon yung mga kaaway,
Pero he was anointed by the Lord. His cup overflows. Ang ibig sabihin nun, ang bounty, ang magnitude ng blessings ng Lord, hindi kaya ng iyong ina-expect na napupunuin ng Lord na sisidlan. Mas madami pa doon nakalaan. Kaya nga, sabi nga, yung something that awaits a faithful servant or Christian is hindi magkasya ang buong mundo ang nakahandang kumbaga sa kung tutuusin. Nakalaan para sa isang tupa, tunay na tupa ng ating pastol, Panginoon. Ganun po. Now, the key first dito. Gusto ko pong pansinin niyo ang isang bagay sa first, kumbaga yung first statement. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dito. Ako po, napansin ko ito eh. Sabi nga ni Pastor, napaka-significant din yung bang paghahamon niya sa atin kuminsan. Pastor, malapit sabi niya, kita niyo ba yan? Nakita niyo ba yan? Pagka i-mention niya yung isang verse, halimbawa, surely goodness and mercy shall follow me, sabi ni David, all the days of my life. Naku, paano ba yan? Ay ako yung naghahanap, nagpupurso ng mercy and goodness. Dito ako yung pinupurso, pinapalo ng goodness and mercy. Grabe. Shall follow me. Hindi sinabi ni David dito, I will follow and pursue your goodness and mercy all the days of my life. Your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang anak ng Diyos, ang tupa, sinusundan ng kabutihan, ng pag-ibig, ng kaawaan mula sa pastol, sa ating pastol, na walang iba kundi ang Panginoong Diyos. And I will dwell in the house of the Lord forever. Pagka ikaw ay, kumbaga, nakipagkasundo, nakipag-covenant, nung araw, doon sa Old Testament times, sa isang tao, pagkatapos na magkasundo kayo, ang culminating o yung pangsara ng iyong kasunduan ay kayo yayayain ng iyong kasundo doon sa kanyang bahay. Halika, kain muna tayo. Tapos na ang ating kasunduan. Ganyan ang Panginoon. Yun ang konteksto nito. And I will dwell in the house of the Lord forever. Pagkasundo ako sa Panginoon, at doon ako mananahan sa kanyang tahanan. Magpakailanman. Ken, ito po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo sa layuning yung maranasan sa nawa natin ang impact at yaman ng mga verses nito sa chapter ng Old Testament na ito na Psalm 23. Na ako personally naranasan ko po yung impact niyan, pero alam ko na sabi nga ni Pastor, patikim pa lang yan. Hindi pa yung talagang lubos-lubusan na ano yan. Madami pa. Ang dami pang nakapaloob dyan na pwede po nating maranasan at matuklasan. Mayaman po ang salita ng Diyos. Mayaman po ang Psalm 23. Mga kapatid, subukan po ninyo sa personal ninyong kaparaanan. Makipagniig sa Diyos. Namnamin, pagbubulay-bulayan ng kanyang salita at isa sa mga ito na inire-recommend ako na inyong pagbubulay-bulayan ay yung Psalm 23 po. At doon, inyong marirealize kung bakit ganun na lang ang kaimportansya and how significant it is in the life of the believers. Pastor, yan, nagtataka ako noon at na-impress ako kung bakit
kinakailangan pa nilang i-memorize yung buong pamilya. Yun pala, meron talaga benepisyo na napakalaki na namnamin at damhin ang impact ng bawat salita na ginamit sa Psalm 23. Kaya, mga kapatid, let me refresh you on the 3 points na ating pinag-ubulay-bulayan. Yan yung our shepherd, the Lord, provides for life sustenance, paves the way to righteousness, and protects and secures His flock, that is tayo. COVID, walang COVID, gera, o walang gera. Those are all but only shadows in the valley of death na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. It's my prayer that you be encouraged by Psalm 23 as I personally am encouraged. Big idea, true peace and contentment rest in the Lord alone. Lord lang, sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang po. Magandang araw po muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe, sa iyong salita. Salamat din, O Lord, sa iyong anointing, sa inyong impression, sa conviction na ibinigay niyo sa inyong lingkod na ibahagi ito. Kayo po ang madakila, kayo po ang narinig namin sapagkat yan nga ho ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, bawat isa, na nakarinig na maginan ng iyong salita, O Lord, ng Psalm 23, na ma-encourage, magkaroon ng hope, magkaroon ng steadfastness sa faith sa inyo. You are our shepherd, Lord, and we are your sheep. We know your voice. Help us, Lord, appreciate and be immersed in your words, Lord, in yung salita, to know you even in a deeper way. This we pray in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay para sa benediksyon. Ang pagbuhos ng dakilang biyaya mula sa pag-ibig ng Diyos Ama, kaligtasan, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Diyos Anak, kapayapaan, kasaganaan, at kapangyarihan dulot ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen.